Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Taurus mula January to March 2025? Pwedeng mangyari na to o mangyari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading nyo, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na ng energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative, depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon at rising sign kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, selected people lang ang pwedeng tamaan ng reading na to, hindi naman lahat. Kasi ang dating dito, hindi matapos-tapos ang problema ng iba sa inyo. At ang problem ay lack of commitment, ghosting, o deception. Ang dating kasi lagi silang may iba dito. May someone na laging naghihinala dito sa hangman. As intuition na to. Ibig sabihin, hindi to first time. Nangyari na to ng 2024 o ng mga nakaraang taon. Na yung partner nga hindi nagsiseryoso o pilyo. Sinira niya yung snowman. To. Tapos nagtataka yung dalawa, sino sumira ng snowman? Ito, yung batang to. Papanggap siyang hindi niya alam pero siya talaga yun. Ayun stress dito feeling trapped. Anyways, sabi ko nga, hindi naman lahat ay tatama ng reading na to. Ito yung partner nila na sneaky dito, Opilio. Sagittarius, Capricorn, Pisces. Kuha pa tayong ibang detalye. So sa case na to, hindi naman binview yung moon as negative. Nagmukha siyang magical. Something magical. Dito nagwo-worry, di makatulog. Ano to? Ace of Cups. Teka lang. 9 of Swords. The Moon. Ace of Cups. The Child. Ay, ano to? Fool. The Fool. So, nagwo-worry. Naghahangad ng something magical. Yung magical ay anything na may kinalaman sa reawakening ng feelings. O new romance. New friendship. O ending ng problem sa relasyon.
Para bang wish granted dito sa the fall, kasi new beginning to eh. So, kung single, eto may new beginning, may chance. May chance na may dumating sa buhay nila sa 3 months na to. January to March 2025. Kung ang kinaka-worry ay problem sa relationship in general, mukhang mag-end na yan dito. Dahil may, ano eh, end yung problem pero continuation, may continuation pa rin yung relationship. Hmm. So, yan. Depende kung anong gusto nung single. Kung new love interest o new friend, ito, pwede dito. So, sa case na to, what? May someone na parang nakakakutob. Feeling niya may nagbabadyang panganib. Parang ano to, warning sign regarding new. Regarding something new. Okay? Whether ang meaning nito ay magkakaroon ng hardship sa topic ng career o business o aberya sa traveling. Ibang case, mahirapan yung iba sa inyo na makamove on sa ex. So, yun yung pwedeng meaning. Ngayon, ibang case, dito may couple pero ano to? Ito maganda in a way na yung relasyon ay protektado ng universe. So, kung ano man yung problema, maayos din. Kung may ginawang mali, may punishment. Parang karma. So, meant to happen para makorect yung mistake. Ngayon, kung magka-problema at hindi naman agad-agad susukuan yung relasyon, edi maayos pa. Pero maganda, nabigyan muna ng ultimatum para ma-enlighten yung nagkamali. Ngayon, sa topic ng relasyon, may good fortune na maaring mangyari. So, whether single or in a relationship, may good fortune na paparating. Sa topic ng relationship, ina-advise ang discernment. Lalo na sa decision making. Teka, dagdagan pa natin. Ito na sana eh, maya na lang. Ay, ito yung punishment natin, no?
to. May someone na gusto ng revenge. Bakit kaya? May iba baka ma-terminate dahil sa ugali. Terminate sa work. O ma-reject sa nililigawan dahil sa ugali. Ngayon, kung vengeance to, bakit? At may someone na gustong maghiganti, may ano tayo eh. Violence, Ano doon? Nilagay na sa kamay ang batas. Ayun, hulog na to. Anong nangyari? At gusto maghiganti. Dito na nga. Diyan. Well, case to case. Case by case basis. Kasi kung may magbabalik sa buhay nyo, whether nangyayari na to o mangyayari pa lang. At may ex na magbabalik sa buhay nyo at i-reject nyo, magiganti yun. Hindi niya matanggap yung ayaw na sa kanya. Ace of Candles. Ano pang ibang senaryo maisip ko dito? Yun yung unang senaryo. May pangalawa. Six of Candles. Ayan. Tapos Six of Cups. May lalapit sa iba sa inyo. Mangungutang. O hihingi ng pabor. Tapos hindi nyo mapapautang o hindi nyo magagawa yung pabor. Tapos yun, magagalit siya. May someone na magagalit at hindi ko alam kung anong gagawin niya. Pero mukhang hindi maganda. Kasi magmumukha na tong violence, abuse. So yun nga, magre-revenge siya. Revenge na lang. Hindi niya matanggap na hindi siya napautang o hindi nabigay yung pabor na gusto niya. May magagalit. Ganun. May magagalit sa iba sa inyo dahil hindi nyo napagbigyan. Ang kanyang hiling. OMG. Pero probably, yung tao ay kakilala nyo. Someone na malapit sa inyo. Matagal nyo na siyang kakilala. Mga 5 years and above. O someone na kakilala nyo since childhood o relative nyo to. So again, case by case basis. Alin man sa mga yon. Kadugo. Pwede rin. So, kukuha ko dito ng ibang information. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Babasahin ko na lang.
Intense. The intensity of a true soul connection includes highs and lows. Ona, treat the people you love with respect, and you'll find your relationship becomes stronger. Union. The union of divine soul counterparts is a miraculous event that begins when you least expect it. Tatlo. Universe. The universe is guiding you towards that special someone. Let everything take its course. Boundary. Having sensible boundaries is important. At ang huli, clarity. Take a moment to think about your situation to figure it out. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.